Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 10 taong gulang na batang si Elio. Isang batang matigas ang ulo, ngunit isang mahusay na mangangaso. Kasama ang kaibigan niyang si Kalo. Isang araw ay malalagay ang mga buhay nila sa panganib. Sa kamay naman ng gahaman na pangkat ni Serbando. Ngunit palagi siyang inililigtas ng kakaibang usa na may pambihirang kakayahan. Pagkakalooban siya nito ng kapangyarihan na magagamit niya laban sa kampon ng kadiliman. Ngunit magtagumpay kaya siyang pigilan ang napipintong pagsalakay ng mga aswang na manananggal. Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang nakakuha ng kumikidlat na sungay ng usa. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sige na, tol. Bilisan mo na. Patamaan mo na ang usang yun sa tiyan ng hawak mong sibat. Baka mamaya makawala pa yan eh. Huwag ka nga munang maingay, Kalo. Hindi naman tayo mahuli ng usay. Sabi kasi ni Lolo Bistor, malas daw kapag pumatay tayo ng usa. Hindi ka ba nangihinayang? Ang ganda kaya ng kulay ng usang yun. Palagi ko nakikita ang usa na yun sa tuwing pumupunta tayo sa gubat. Sayang naman kung masasaktan lang natin. Ano ka ba naman, tol? Sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan pumili ng papatayin, no? Kaya nga mga ngaso tayo eh. Para tayo naman na mabuhay. Sige na kasi, patamaan mo na ang usa. Balita ko pa naman, masarap daw ang karne ng usa. Dapat, lahat ng makikita natin na hayop, patamaan mo na sibat mo. Sayang kasi, lamang tiyan din yan. Hindi, ayoko. Kahit na ano mangyari, hindi ako papatay ng usa. Kahit na masarap pa ang karne nila. Maghintay na lang tayo ng baboy mo. Total, ang hayop na yun ang mabangis, kaya hindi nakakaawang patayin. Isa pa, hindi naman tayo kumukuha ng sobre. Sapat lamang sa pangangailangan natin ang kinukuha natin. Ay nako, oo na nga, ikaw na nga masusunod. Mabira naman yan, no? Pero sige, sa tingin ko naman may kabuluhan din ang pagkuha natin ng hindi labis sa kailangan natin. Hindi katulad ng ibang mangangaso. Kulang na lang ubusin nila lahat ng mga hayop na nakatira sa gubat. Para bang wala nang bukas kung manghuli sila. Talagang hindi mawawala ang mga taong gahaman at sakim. Parang ikaw lang, di ba? Grabe ka naman sa akin, tol. Bakit naman napunta sa akin ang usapan? Kasi, tinuturuan mo akong maging masama eh. Tapos inuutusan mo pa ako na gawin din ang ginagawa ng iba. Naku, hindi pwede yun. Kapag sobra, masama. Isa pa, hindi lang sila nakakahanap ng katapat. Palagi nilang pinupunta ng bundok natin para limasin ang mga nakatirang hayop at usa. Kahit mga ibon, basta makakain, wala talaga silang patawad. Kala nila, may araw din talaga sa atin ang grupo na yan ni Serbando. Alam mo, tol, naisip ko lang, no? Sa kaya nila dinadala mga nahuhuli nilang hayop? Hindi naman natin sila nakikitang nagbebenta ng mga nahuhuli nilang hayop eh. Siyempre, kinakain nila. Ano pa ba? Grabe naman kung kinakain lang nila. Halos araw-araw silang kumukuha ng mga hayop sa gubat, di ba? Baka nga, pati sa gabi, nangangaso sila eh. Hindi ko lang talaga maiwasan ng hindi magtaka eh. Teka, ikaw ba alam mo kung saan nila dinadala mga nahuhuli nila? Abay, malay ko kung saan nila dinadala mga hayop na nahuhuli nila. Teka, hala, nasaan na yung usa? Nasa gilid lamang yun ng ilog kanina. Ang bilis namang nawala. Yan, ang daldal mo kasi. Bakit mo naman hinahanap yung usa? Wala ka naman balak na huliin yung usa, di ba? Teka,
Hindi ka ba natatakot sa lugar na to, Elio? Ano? Bakit naman ako matatakot sa gubat, Kalo? Malayo na to sa baryo natin eh. Nasa gitna tayo ng kagubatan eh. Dito rin natagpuan na patay si Mang Raul. Hindi ka ba natatakot na baka multuhin tayo ng tatay mo? Hindi ba't hanggang ngayon eh, hindi pa rin natin alam kung sino ang totoong pumatay sa kanya? Hanggat maaari sana, Tol. Huwag na natin pag-usapan ng tungkol kay tatay. Nalulungkot lang ako eh. Alam mo naman na 8 buwan pa lang ang nakalipas magmula nang mamatay si tatay. Hanggang ngayon eh, ramdam na ramdam ko pa rin ang sakit. Saka, kung sakali magmumulto si tatay, ay baka tumalon pa ako sa tuwa dahil sa wakas ay makakasama ko na ulit siya. Teka Tol, bakit mo ba naisip ang bagay na yan ha? Umiiral na naman siguro ang pagiging matatakutin mo no? Hoy, hindi no? Bigla ko lang naalala ang misteryosong pagkamatay ng tatay mo sa lugar na to. Alalahanin mo na nawala ang laman loob ni Mang Raul dahil sa mamabangis na mga hayop sa gubat na to. Baka mamaya eh, tayo naman ang matsyempuan ng mga hayop na yon. Biglang nalungkot ang anyo ng may 10 taong gulang na batang si Elio. Bakas ang galit at panghihinayang sa kanyang mga mata kapag naaalala niya ang kanyang ama na si Mang Raul. Para bang merong libo-libong pako ang tumutusok sa kanyang dibdib kapag naaalala niya ang masaklap na sinapit ng kanyang ama. Si Mang Raul ang nagturo sa kanya kung paano gumamit ng sibat sa pangangaso sa gubat. Pero hindi siya katulad ng ibang mangangaso na halos ubusin ang lahat ng mga hayop sa gubat. Marunong din siyang magpahalaga sa mga nilalang na nakatira sa kabundukan. 2 na lamang ang kasama niya sa buhay, sina Lolo Bestor at ang kanyang inang si Aling Marina. 9 na buwang buntis ang kanyang ina at malapit ng manganak ngayong buwan. Saktong 1 buwan ang tiyan ni Aling Marina nang mangyari ang masaklap na aksidente sa kanyang ama. Namatay si Mang Raul habang nangangaso sa kagubatan. Ayon sa mga nag-imbestigang mga pulis, kagagawan daw yun ng mga mababangis na hayop sa gubat. Ngunit si Elio hanggang ngayon ay hindi pa rin naniniwalang na aksidente lamang ang kanyang ama. Iba ang nararamdaman niya. Kutob niya, may sadyang pumatay sa kanyang ama. Nang maulila si Elio sa kanyang ama, ay tumira na sila sa bahay ni Lolo Bestor upang mas lalo nitong mabantayan si Aling Marina. Kilala ang baryo ng San Andres na tirahan ng mga aswang na manananggal, kaya todo ang kanilang pagbabantay kapag merong buntis sa kanilang lugar. Muntik mapasubsub sa lupa si Elio nang maramdaman ang pagtulak ni Kalo sa kanyang tagiliran. Hindi niya napansin na kanina pa pala ito nagtatanong sa kanya. Pambihira ka naman, Tolo. Kanina pa akong siging daldal dito. Hindi ka naman pala nakikinig. Ay, ewan ko sa'yo. Natulala ka na naman. Pasensya ka na, Kalo. Ano ba kasi yun? Ang sabi ko, maglakad na tayo sa bahaging yun ng kakauyan. Wala tayong mahanap dito na baboy ramo. Pero kasasabi mo pa lang kanina, di ba? Na baka merong mababangis na hayop sa bahaging yun. Bakit naman bigla mong naisip na magpunta ron? Kesa naman umuwi tayo ng walang dala. Tignan mo nga ang paligid natin, oh. Malapit ng dumilim. Baka mapagalitan na naman ako ni ate kapag umuwi akong walang dalang baboy ramo eh. Sabihin pa nun, nakipaglaro na naman ako sa kabilang baryo at umiiwas lang sa trabaho. Ewan ko sa'yo, para ka naman bago ng bago sa kapatid mo. May huli sa wala, galit pa rin yun sa'yo. Para bang naglili sa pagmumukha mo? Grabe ka naman sa akin, Tol. Hindi naman, no. Mabait naman si ate. Huwag lang totopakin. Ang lakas ng tawa mo ah. Huy, isipin mo baka marinig tayo ng baboy ramo lalo pa tayo mawalan ng huli. Ang mabuti pa, itigil mo na yung bibig mo. Ang ingay-ingay mo eh. Mamaya talagang wala tayong mahuli. Nakaka-insulto yun. Basket pa naman ang dala natin, tapos walang laman. Sus,
Insulto raw. Palagi naman na isang baboy ramon lang ang hinuhuli natin eh. Tapos pinaghahatian natin pagdating sa bahay. Ang mabuti pa kaya, pumunta muna tayo sa gilid ng ilog. Teka, bakit naman tayo pupunta sa ilog? Tol, kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, manguhuli tayo ng isda at mga hipon. Kesa naman umuwi tayong walang huli, di ba? May punto naman ang kaibigan niya. Kaya pagkatapos nilang magkasundo, ay lumabas silang dalawa sa kanilang pinagtataguan. Ngunit nabigla silang dalawa nang makita nila ang isang kakaibang usa na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi sila kagad nakaiwas. Bumangga ito sa kanilang katawan habang takot na takot ang usa. Kasabay nilang bumagsak sa lupa ang usa. Saka lamang napansin ni Elio na merong sugat sa tagiliran ang hayop. Mabilis siyang bumangon at nilapitan ang nanghihinang usa. Ganon din si Kalo na nagtataka kung sino ang nanakit sa usa. Ala tol, grabe naman na nangyari sa usa na to. Sa laki ng sugat niya sa tagiliran, imposibleng mabuhay pa siya. Teka, baka para sa atin talaga ang usa na to, Elio. Saglit lang, Kalo. Parang may naririnig akong boses na paparating. Saka mga yabag ng paa. Parang nagmamadali. Saglit na natigilan si Elio habang pinapakinggan ang kaluskos sa paligid. Napaunat sa pagkakayoko si Elio nang makita ang grupo ni Servando. Madilim ang anyo nito at maraming dala na patay na hayop. Agad na nilapitan sila ng dalawang lalaki na nakilala lamang nila sa pangalan na Randy at Nero. Maangas ang mga ito na lumapit sa kanila at itinulak si Elio. Kaya naman, muling napaupo sa lupa ang bata. Hoy kayo, mga batang uhugin. Huli ko ang usang yan. Dito lang tumakbo. Kaya huwag niyong kukunin yan. Walang pakialamanan ng huli. Naiintindihan niyo ba? Wala raw pakialamanan ng huli, tol. Pero nakikialam kayo ng hindi nyo teritoryo. Pambihira. Ang swapang nyo rin, mga chong. At sino ka naman batang patpating ka na nang-aangkin ng teritoryo namin? Matagal na kaming nangangaso sa gubat na to. Matagal na nga. Kaya mahiya na kayo. Saka wala po kaming pakialam sa huli nyo. Kaya lang, sobra naman po yata ang dami ng mga hayop na napatay nyo para kunin nyo pa ang usa na to na nagsisikap para mabuhay. Kung maaari, wag niyo na siyang kunin. Anong wag kunin ang sinasabi mo? Sino ka para utusan ako sa mga ginagawa ko, ha? Kami ang nagpakahirap sa usa na yan. Tapos, kayo lang ang makikinabang? Aba, sandali lang. Pambihira din kayong dumiskarte, no? Bumaling si Servando kay Randy at sumenyas ito para lapitan ang usa na nakahiga sa harapan ni Elio. Habol nito ang hininga na parabang humihingi ito ng tulong sa kanya. Mas lalo silang nag-alala nang humugot ng mahabang itak si Randy mula sa bewang nito. Saka lumapit sa kanilang tabi. Teka, sandali lang. Anong gagawin niyo sa usa? Huwag niyo siyang patayin. Maawa kayo sa kanya. Hoy bata, tigil-tigilan mo ko sa kalokohan mo, ah. Pareho lamang tayong mangangaso at kahit kailan, hindi ko pa kayo pinakailaman sa pangangaso nyo. Kukunin namin ang usa na yan dahil kami ang nakahuli dyan. Muling tumingin ang maangas na si Servando kay Randy. Tila nakakaintindi ito nang umising yumuko sa nakahigang usa. Walang ano-ano ay bigla na lamang nitong itinarak ang itak sa leeg ng nakahigang usa. Nanlalaki ang mga mata ni na Elio at Kalo habang ang kanilang paningin ay hindi inaalis sa nagkikikisay na katawan ng usa. Narinig nila ang impit nitong daing na parabang tumatagos pa sa kanyang puso. Awa ang naramdaman niya habang pinagmamasdan kung gaano nahirapan ang usa. Hindi na malayan ni Elio na umagos na pala ang kanyang luha na mula sa kanyang mga mata. Kahit kailan ay hindi pa sila nakakakita ng ganong kabrutal na pagpaslang sa isang hayop at paulit-ulit yun
na bumalik sa kanyang isipan. Bumulwak ang dugo mula sa leeg ng usa at kumalat yon sa tigang na lupa hanggang sa manigas ang paa nito at humugot ng malalim na hininga. Sa pagkakataong yun ay napatayo na si Elio. Matalim at nanlilisik ang kanyang mga mata na tumingin siya sa muka ni Servando. Matangkad ang lalaki at moreno. Halos hanggang dibdib lang siya nito. Kaya patingala siyang nakipaglaban ng titigan sa lalaki. Hayop kayo! Ang sama nyo! Wala kayong mga puso! Wala kayong konsensya! Astig ang bunganga ng batang to ah. Ang lutong ng pagmumura. Hindi ba't ganyan ka rin naman? Kanya-kanya lamang tayo ng paraan sa pagpatay. Talaga magkaiba tayo ng paraan sa pagpatay ng hayop. Dahil hindi po kami gahaman na kagaya nyo. Marami na kayo nahuling mga hayop, pero ayaw nyo pa rin tumigil. Kung pumatay ng mga usa, parang wala nang bukas. Wala kayong karapatang mga susagubat na to, dahil inuubos nyo ang mga likas na yaman ng kagubatan. Teka. Baka nakakalimutan mo, bata. Mangangaso ka rin. Saka ako, kanina pa talaga ako napipikon sa'yo ah. Masyadong matalas ang dila mo kung makapagsalita. Gusto mo, putulin ko ang dila mo? Hindi ako natatakot sa'yo. Pareho lamang tayong iisang buhay. Sinasabi ko lang kung gaano kayo kasama. Hindi kayo marunong makontento sa dami ng huli nyo. Anak nang. Sige na nga, Randy. Painitin mo nga ang panga nito. Kanina pa akong naiingayan sa boses nito eh. Teka, sandali. Ano pong gagawin niyo sa kaibigan ko? Ano pa ba? Eh di tatanggalin namin ang katapangan ng kaibigan mo. Aalisan ko ng dila at ipapakain ko naman sa'yo. Huwag niyo po siya sasaktan. Kawawa naman siya. At sinong gusto mong saktan namin, ha? Ikaw? Oh, mga bata, ano pang hinihintay nyo? Randy, hawakan nyo ang dalawang to. Inuubos ng mga to ang pasensya ko eh. Hindi kami natatakot sa inyo. Mga wala kayong puso. Lintik kang bata ka. Ako mismo magpapatahimik sa bunganga mo. Ako ang dudurog sa mukha mong bata ka. Tutal, wala naman makakaalam kung sino mananakit sa inyo eh. Palalabasin na lang namin na inatake kayo ng mababangis na hayop. Napipikon na kasi ako sa pagmumukha nyo eh. Kaya pasensyahan tayo. Pinakulo nyo ang dugo ko. Akma na sanang susuntukin ni Servando si Elio nang biglang lumapit si Kalo at kinagat nito ang braso ng lalaki. Napasigaw ito dahil sa sobrang sakit at sinampal ang kaibigan niyang si Kalo. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Nang makitang dumugo ang labi ni Kalo, hinawakan ito ang tigkabilaan nitong braso saka pinaluhod sa lupa. Kaya naman, dinampot ni Elio ang kanyang sibat at inatake niya ng hampas ang nakatungong si Servando. Tinamaan niya ito sa batok at napasubsob sa lupa. Dala ng matinding galit nito ay tumayo ito at lumapit sa kanya. Mahigpit siya nitong sinakal sa leeg. Naramdaman ni Elio ang pag-angat ng kanyang mga paa sa lupa. Bumaon ang kuko ni Servando sa kanyang leeg at kahit na anong pagpupumiglas ang gawin niya, ay hindi siya makawala sa mahigpit nitong mga kamay. Nalanghap niya ang malansa nitong damit mula sa dugong dumikit sa katawan nito. Halos mapaigik sa sobrang sakit nang maramdaman ni Elio ang pagtama ng suntok ni Servando sa kanyang tiyan. Hindi siya makahinga nang bumagsak siya sa lupa. Pakiramdam niya ay katapusan niya na ng mga sandaling yun. Namimilipit siya sa sakit habang yakap ang sarili niyang tiyan. Lumuhod si Servando sa kanyang tabi at piniga nito ang kanyang panga. Hayop ka! Talagang balak mo pa yata akong patayin. Pwes, uunahan na kitang buwisit ka. Itayo niyo ang dalawang batang yan at tuturuan ko ng leksyon. Bata lang naman ang kaya nyo eh. Di ba? Bata lang ang kaya nyo. Kahit tatay o nanay mo,
o kahit sino pa, kaya kong patayin sa harap mo. Sige, lumpuhin ang mga yan. Ano gagawin niyo sa amin? Teka, sandali lang. Saan niyo kami dadalhin? Bitiwan niyo ako! Mga ayop kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa amin! Malalaman ni Kapitan! Ipapakulong ko kayo sa mga pulis! Naramdaman ni Elio ang paghawak sa kanyang katawan ni Nero at Randy para paghiwalayin sila ni Kalo. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa labis na takot. Lumapit si Servando sa kanya. Pagkatapos ay dinakot nito ang buhok ni Elio at itiningala ang mukha niya sa langit. Habang nararamdaman niya ang mahigpit na pagpigil ng dalawang lalaki sa tigkabilaan niyang braso. Si Kalo naman ay walang awa ng pinagtulungang bugbugin ng mga tauhan ni Servando. Dinig na dinig niya ang daing ng kanyang kaibigan. Idagdag pa ang sipa ng mga ito na tumatama naman sa katawan ni Kalo. Kung tutuusin, ay wala naman laban sila sa mga ito. Kahit dalawang lalaki lang ang manakit sa kanila, ay sapat na yon para labis silang masaktan. Hindi nila akalain na mararanasan nilang dalawa ni Kalo ang ganong karasan sa kamay ng mga walang pusong mangangaso. Hindi ko hahayaan na malaman ng mga pulis ang gagawin namin sa inyo. Dahil itatago namin ang mga bangkay nyo. Pagkatapos ito, ay hindi na kayo makikita ng pamilya nyo habang buhay. Wala naman sana akong balak na saktan kayo eh. Kaya lang, sinagad nyo ang pasensya ko. Walang sino man ang nanakit sa akin ng ganito. Ikaw pa lang, bata. Napansin ni Elio na hinaplos ni Servando ang batok na tinamaan ng pagpalo niya ng sibat. Nakita niya sa palad ng lalaki ang mapulang likido mula sa sugat nito. Kaya naman, mas lalong bumakas ang galit sa mga mata nito. Nakikita mo ba ang ginawa mo sa akin, ha, bata? Kulang pa ang buhay mo sa dugong lumabas sa batok ko. Bitiwan niyo ako! Pakawalan niyo kami, mga hayop kayo! Bata lang naman ang kaya niyo eh! Hindi bata lang ang kaya namin. Kaya rin namin pumatay ng mga tao sa isang baryo. Pabalyang binitiwan ni Servando ang buhok ni Elio. Saka tumayo ang lalaki at sumenyas sa apat nitong mga kasama para bugbugin siya. Halos hindi niya mabilang ang tumamang sipa at suntok sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa habang ramdam na ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Ganon din ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang labi. Natanaw niya si Kalo na wala na ring malay. Tadtad ito ng pasa at sugat sa katawan. Kaya naman, ang masasakit niyang katawan ay hindi niya ininda. Mabilis siyang tumayo at dinampot ang sibat para muling atakihin sa likod si Servando. Kaya lang, ang tangka sana niyang paghampas sa katawan nito ay biglang napigilan ni Randy. Binigwasan siya nito ng suntok sa muka. Nakipag-agawan ito sa hawak niyang sibat. Bitiwan niyo ang sibat ko! At papatayin ko ang hayop na to! Sinaktan niyo ang kaibigan ko! Kaya papatayin ko kayong lahat! Ano na naman ba yan, ha, Randy? Patatagalin pa ba ninyo ang maingay na yan, ha? Mga inutil! Patahimikin nyo na ang batang yan! At naririndi na ako! Isang malakas na pagpalo ng sibat ang tumama sa muka ni Elio. Bumagsak siya ng pasadsad sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Pakiramdam niya ay katapusan niya na ng mga sandaling yun. Nabali ang hawakan ng sibat sa lakas ng pagkakahampas ni Randy sa kanyang muka. Para bang naparalisa ang kanyang katawan at nanlalabo na ang kanyang paningin. Sigurado siya na walang balak ang mga ito na buhayin siya. Tangka na sanang itatarak sa kanya ni Randy ang hawak nitong sabat. Nang mula sa kakawyan ay lumukso ang matikas at makintab na kulay puting usa.
hindi siya maaaring magkamali. Yun ang usa na madalas niyang nakikita sa pangangaso nila. Palatandaan niya sa mukha ng usa ang bilog na kulay asul na balahibo nito sa noo. Para bang hindi ito isang ordinaryong usa na may kakayahang lumukso ng mataas. Ano bang kalokohan yan? Usa lang yung natatakot kayo. Patayin nyo na! Pambihira talaga kayo, mga duwag! Ngunit ang mga kasama ni Servando ay hindi makalapit sa nakatayong usa. Para itong mabangis na leon na nakaharang sa nakahigang si Elio. Lahat ng mga sumugod sa usa ay bumagsak sa lupa. Dumudugo ang ilong na para bang may malakas na puwersang tumama sa katawan ng mga ito. Dahil siguro yun sa lakas ng pagkakabangga ng sungay ng usa sa tiyan ng mga ito. Hindi nga nagtagal ay natakot ang mga kasama ni Servando. Tumakbo ang mga ito sa kakawyan at naglaho sa madilim na bahagi ng kakawyan. Naiwan ang lalaki habang nagwawala sa galit. Hoy! Saan kayo pupunta? Mga inutil! Bumalik kayo rito, mga duwag! O ano? Ano ka ngayon? Wala ka palang silbing pinuno. Hindi natatakot sa'yo mga tauhan mo. Kami lang talaga ang kaya mong parusahan. Iniwan ka na nila na parang basura. Ano ka ngayon, Servando? Tumigil ka! Pagsisisihan nyo to. Babalik ako, tandaan nyo yan. Hindi ako makapapayag na hindi ako makakaganti sa inyo. Kasama ng usa na yan, dudurugin ko kayo ng pinong-pino. Sabay ng pagbabanta ni Servando ay mabilis itong tumakbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. Mula sa nanlalabong paningin ni Elio ay sobra siyang nagpasalamat sa usa na nagligtas sa kanilang buhay. Hindi siya makatayo kaya pinagmasdan na lamang niya ang galaw ng usa habang sumisingot-singot ito sa daan at pagkatapos ay lumapit sa kanya kasabay ng pagdila nito sa kanyang mga sugat. Naramdaman ni Elio ang ginhawa na parabang unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat sa kanyang katawan. Ganon din ang ginawa ng usa sa kaibigan niyang si Kalo na nakahiga sa lupa at wala pa ring malay. Kaibigang usa, maraming salamat sa ginawa mo ha. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Pilit na pinaglalabanan ni Elio ang pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata para sana makita pa ang itsura ng usa. Ngunit tuluyan na siyang nawalan ng malay na parabang nahulog siya sa bangin na walang katapusan. Kasunod ng payapang paghinga na parabang nasa malambot siyang higaan. Tol! Tol, gumising ka! Bumangon ka riyan, nakikiusap ako! Tol, huwag ka mamamatay! Nagising si Elio sa malakas na boses ni Kalo. Kasunod nun ng pagyugyug nito sa kanyang masakit na balikat, nanatili siyang nakapikit na parabang mabigat pa rin ang talukap ng kanyang mga mata. Sigurado siya na hindi yun isang panaginip, kundi katotohanan na totoong ligtas na sila ng kanyang kaibigan. Tol, ano ba? Alam kong gising ka ni. Hindi ka naman napuruan ah. Bumangon ka na nga dyan, gabi na. Kailangan na natin umuwi, Tol. Ano ba, gising na. Bumangon ka na riyan. Nang marinig ni Elio ang sinabi ni Kalo, ay napabalikwas siya ng bangon at agad na inilinga ang paningin sa paligid. Tama si Kalo. Madilim na nga sa lugar na kanilang kinaroroonan. Maingay rin ang mga kulisap na panggabi at malamig na ang simoy ng hangin. Agad na sinuri ni Elio ang kanyang sarili. Nakita niyang wala siyang sugat sa katawan. Gulat na gulat siyang napatingin kay Kalo at nahaplos ng kanyang kamay ang sugat sa labi. Ang nandoon na lamang ay ang bakas ng mga pasa mula sa sipa at suntok ng mga tauhan ni Servando. Nagtataka siya dahil hindi siya maaaring magkamali. Bago siya mawalan ng malay,
Alam niyang katabi niya ang usa at umaagos ang dugo niya mula sa kanyang sugat na tinamo. Kahit hindi siya makapaniwalang parang walang nangyari sa kanilang katawan ng kaibigan niyang si Kalo, malakas ang kutob niyang isang kababalagan ang nangyari sa kanila. Tol, ano nangyari? Paano nawala ang mga sugat natin sa katawan? Ako nga ang dapat magtanong sa inyan eh. Hindi ako maaaring magkamali. Binugbog ako, kaya alam ko na may sugat ako sa katawan. Ikaw ang huli nila sinaktan, di ba? Kaya anong nangyari sa atin? Mga pasa na lang ang nakita ko na bakas sa katawan natin. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam kung paano nangyari yung Kalo. Ang natatandaan ko lamang ay... Ano? Ano, Elio? Sabihin mo, ano natatandaan mo sa nangyari sa atin? Biglang nagdalawang isip si Elio na sabihin sa kanyang kaibigan ang tungkol sa usa na tumulong sa kanila. Bigla siyang nag-alala dahil kahit sabihin niya sa kanyang kaibigan ang mga nakita niya, ay hindi rin siya nito paniniwalaan. Sa halip na sagutin ang tanong nito, ay bigla siyang tumayo at tinignan ang sariling damit. Sa tulong ng maliwanag na sikat ng buwan, ay malinaw din na nakikita ni Elio ang katibayan na nagtamo sila ng maraming sugat sa katawan, ngunit bigla yung naglaho at naging pasa. Sa palagay ko, Tol, kailangan muna nating umalis sa lugar na to. Nag-aalala ako na baka balikan tayo dito na Servando. Mabuti pa nga. Bigla tuloy ako nag-alala kay ate. Paniguradong hinahanap na tayo ng pamilya natin. Humanda talaga ang hayop na yon. Ako mismo magsusumbong kay Kapitan sa pananakit nila sa atin. Pinagtangkaan pa nila tayong patayin. Gagamitin ko na patunay ang mga pasa natin sa katawan. Huminahon ka muna, Kalo. Gagawa tayo ng paraan kung paano natin sila mapapabagsak. Sumusobra na sila. Pati tayo, pinatulan. Hindi magtatagal, ay makakaganti rin tayo sa kanila. Hindi na naitago ng magkaibigan ang pagkadismaya sa mga nangyari sa kanila. Hindi nila akalain na sa kabila ng kanilang edad ay mararanasan na nila ang ganung pagpapahirap. Pambubugbog mula sa mga dayuhan na mga mangangaso. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagpasya na ang magkaibigan na maglakad pauwi sa kanilang bahay. Habang tinatahak nila ang daan palabas ng kakahuyan, ay nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Elio. Sa isip niya ay ano kayang klase ng usa ang nakita niya kanina. Paano kaya nitong napagaling ang mga sugat nila? Kung magkikwento naman siya sa kanyang lolo Bestor, ay hindi rin siya nito paniniwalaan. Sa halip, malalaman ng matanda na nagpunta na naman siya sa kagubatan. Ayaw pa naman ni Lolo Bestor na sinusuway niya ang utos nito na huwag silang pupunta sa gitna ng kagubatan. Lalo na sa lugar kung saan ay natagpo ang patay ang kanyang ama. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elio. Pakiramdam niya ay biglang natuyo ang kanyang lalamunan. Bawat araw ay tila parusa yon para sa kanya sa tuwing naaalala ang pagkawala ng kanyang ama. Pagkalipas ng kalahating oras ay narating nila ang bahay ni Elio. Saglit siyang tumigil sa paglalakad habang si Kalo naman ay nauna nang nagpaalam sa kanya para umuwi sa kanilang bahay. Paniguradong katakot-takot na pagpapaliwanag ang gagawin natin ngayon, Tol. Wala na nga tayong nahuli. Tagtag pa tayo ng mga pasa sa katawan. Grabe talaga yung kamalasan na nangyari sa ating kanina. Mabuti na lang talaga at hindi nila tayo tinuluyan. Isa lang ang inaalala ko ngayon. Malalaman na ni Lolo Bestor na nagpunta na naman ako sa gubat. Sigurado na magagalit na siya sa akin. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag ang mga pasa ko sa katawan. Ay nako, bahala na si Batman. Kaya mo yan, Tol. Mas mabuting tanggapin mo na lang ang pagkakamali natin kaysa magsinungaling ka sa kanila para hindi lang mapagalitan. Wala na tayong magagawa eh.
Nangyari na to sa atin eh. Kaya nga akala ko talaga katapusan na natin kanina. Ang mahalaga, ligtas tayong nakauwi. May pagkakataon tayo para itama ang ating mga mali. 2 buhay na natin to ngayon, Tol. At kung may nangyaring masama sa atin kanina, tiyak na ang pamilya natin ang unang masasaktan. Kung sakaling hindi na tayo nakauwi, nako, hindi nila alam kung saan nila tayo hahanapin. Diyos ko, yung halaga pala ng pagpapaalam sa pamilya natin ay malaki pala ang magiging epekto sa kanila, no? Kaya nga bigla akong nagsisi sa hindi ko pagsunod kay Lolo Bestor na hindi ko naisip ang kalagayan ni nanay. Sige na, umuwi ka na sa inyo, magmadali ka. O paano? Mauna na ako sa'yo, Tol. Kailangan ko na rin harapin ang kapatid ko. Natitiyak kong tatanggap na naman ako ng masasakit na salita mula sa ate ko. Siya na lamang ang natitira kong pamilya. Pagkatapos binibigyan ko pa siya ng sama ng loob. Isang mahinang tapik sa balikat ang naramdaman ni Elio mula sa kanyang kaibigang si Kalo. Nahabol niya ito ng tanaw hanggang sa pumasok ito sa bakuran ng kanilang bahay. Habang siya naman ay mahihina ang hakbang na pumasok sa kanilang bakuran. Ilang hakbang lang yun mula sa kanilang balkonay. Pagtapat niya sa pintuan ng kanilang bahay, ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elio. Saka nagpa siyang pumasok habang mabilis ang tibok ng puso. Pagpasok ni Elio sa loob ng kanilang bahay, ay halos mapatalon siya sa gulat. Nadatnan niyang nakaupo ang kanyang ina at si Lolo Bestor sa upuan na gawa sa kahoy. Ang madilim na anyo ng mga ito ay tila nawala. Napalitan yon ng matinding pag-aalala nang makita ang mga dugong dumikit sa kanyang damit. Idagdag pa ang mga pasa niya sa katawan. Si Aling Marina ang kaagad na lumapit sa kanya. Hawak nito ang sariling tiyan. Umiiyak na yumakap ito sa kanya at naramdaman niya ang panginginig sa katawan ng kanyang ina. Saka lamang niya naisip ang takot na nararamdaman nito nang matagal siyang nawala. Magmula nang mamatay ang kanyang ama, ay nagkaroon na ito ng trauma. Palagi nitong iniisip na baka mapahamak siya sa madalas na pagpunta niya sa gubat. Kaya naman, yun din ang dahilan kung bakit hindi na siya pinapayagan pa ni Lolo Bestor na pumunta sa kagubatan para mangaso. Nay, tama na po, wag na po kayong umiyak. Huwag po kayong mag-alala. Nandito na po ako, Nay. Tama na po yan. Narinig ni Elio ang mabigat na yabag ng paa ng matanda. Lumapit ito sa kanila at bakas sa muka ni Lolo Bestor ang pagkadismaya sa ginawa niyang pagpunta sa gubat nang walang paalam. Sana, naisip mo man lang ang kalagayan ng nanay mo bago mo pinairan ang katigasan ng ulo mo. Hindi na ako magtatanong kung saan ka nang galing dahil alam ko na kung saan kayo nagpunta. Alam ko rin na magkasama kayo ni Kalo. Dahil dito siya hinanap ng ate niya. Ang aalamin ko na lang sa iyo ngayon ay saan mo nakuha ang mga dugong yan sa damit mo at bakit marami kang pasa sa katawan. Bumitaw sa pagkakayakap sa anak si Aling Marina at humarap sa kanya, habang si Elio naman ay humarap kay Lolo Bestor. Tatanggapin niya ang masakit na salitang sasabihin nito dahil aminado siyang nagkamali siya. Patawarin niyo po ako, Lolo Bestor. Kung hindi po ako nakinig sa inyo, hindi ko po sinasadya. Alam ko sinadya mong hindi magpaalam dahil matigas ang ulo mo. Ang gusto mo, ang sinusunod mo. Ngayon, kung napahamak ka, saan ka namin nahanapin? Sige nga. Ang pagtakas mo at hindi pagsunod sa mga ibinibili namin sa iyo ay patunay na hindi mo na kami kailangan ng nanay mo. Kaya hindi ko matatanggap ang paghingi mo ng tawad ngayon. Dahil alam ko, nauulitin mo lang ang ginawa mo. Lolo Bestor, seryoso po ako sa paghingi ng tawad po sa inyo. Ay nako, kaya seryoso ka man o hindi, wala akong gagawin para patawarin ka. Pinag-alala mo kami ng nanay mo. Ang tanong ko lang ang sagutin mo, bakit may dugo ka sa damit at may mga pasa ka sa katawan?
Kasi po, Lolo Bistor, nakasalubong po namin ang grupo ni na Servando. Pinatay po nila ang usa sa harap namin. Nagalit po ako at kung ano-anong masasakit na salita po ang sinabi ko sa kanya. Hindi po niya matanggap yung mga pangiinsulto namin sa kanya at pinagbububugbog niya po kami. Kasama po ng mga tauhan niya. O ano? Nakita mo na? Kung ano ang kinalabasan ng katigasan ng ulo nyo. Wala kaming kamalay-malay na nalagay na pala kayo sa panganib. Maghahanap pala kami sa inyo nang walang kasiguruhan kung patay na ba kayo o buhay pa. Lolo, gusto lang naman po naming makatulong sa inyo ni nanay. Lalo na po ngayon na malapit na po siyang manganak. Kailangan po natin ng pera. Nakatulong nga ba ang ginawa nyo, ha? Wala kayong ginagawang tama. Kung napahamak ang nanay mo nang dahil sa pag-aalala sa'yo. O ano, sa palagay mo ba, nakatulong ka? Lolo Bistor, alam ko po na masama po yung ginawa ko. Kaya nga po ako humingi ng tawad sa inyo eh. Naiintindihan ko rin po kung bakit kayo nagagalit sa akin. Masama po ang loob niyo sa akin. Kaya hindi niyo po tinatanggap ang paghingi ko ng tawad. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Wala na akong tiwalang hindi mo ulitin ang ginawa mo. Paulit-ulit ka na lang. Kung talagang bukal sa loob mo ang paghingi ng tawad, ipakita mo. Hindi yung puro salita. Baka maniwala pa ako sa'yo. Matutulog na ako. At wala na akong panahon para makipagtalo pa sa'yo. Magpalit ka na ng damit at matulog ka na. Agad na tumalikod sa kanya si Lolo Bestor. Hindi ito tumingin sa kanyang muka. Ang malamig na pakikitungo ni Lolo Bestor sa kanya ay patunay na sinagad na niya ang pasensya ng matanda. Ngayon lamang niya naramdaman ang pagbabaliwala na yon ng matanda sa kanya. Dati, kapag meron siyang konting sugat sa katawan, ay agad nitong ginagamot ang sugat niya. Pero sa pagkakataon na yon, ni walang emosyon o pag-aalala na naramdaman si Elio mula sa kanyang Lolo Bestor. Tila karayom yun na unti-unting tumutusok sa kanyang dibdib. Nasanay siyang palaging nakukuha ang atensyon nito. Pero ngayon ay naramdaman niya na tila wala na itong pakialam sa kanya. Lumapit si Aling Marina sa kanyang tabi at hinawakan ito ang kanyang mga kamay. Sinabi ng kanyang ina na mali talaga ang ginawa niya. Palipasin daw muna niya ang sama ng loob ng matanda para sa kanya. Naiintindihan ko po, Nay. Sige po, papasok na rin po ako sa kwarto ko. Nay, patawarin niyo po ako kung pinag-alala ko po kayo. Hindi na po mauulit. Tumango ang kanyang ina at hinaplos ng palad nito ang kanyang buhok. Sinabi nito na ito na raw ang gagamot sa kanyang pasa. Kaya naman, naunang tumalikod si Aling Marina sa kanya. Pumasok ito sa kusina para kumuha ng langis na ipapahid sa kanyang mga pasa. Si Elio naman ay mabigat ang hakbang ng paa na pumasok sa kanyang silid. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, ay agad siyang naghanap ng maisusuot na damit. Habang naguhubad, ay naramdaman niya ang pananakit ng kanyang katawan. Lumapit siya sa malaking salamin, nakita hanggang sa kanyang bewang. Sinipat niya ang bakas ng mga sugat niya sa katawan. Wala na nga ang sugat at napalitan na yon ng pasa sa kanyang balat. Grabe talaga. Ano kayang klaseng nilalang ang usa na yun? Natatandaan ko na palagi kong nakikita ang kakaibang usa na yun eh. Lalo na nang mamatay si tatay. Mula sa burol at sa paghatid namin sa huling hantungan ni tatay, ay nakita ko rin siyang nagbabantay mula sa malayo. Ano kaya talaga siya? Sa isip ni Elio, ay baka marahil dating alaga ng kanyang ama ang usa. Madalas na pumupunta noon sa gubat ang kanyang ama dahil sa mahilig din itong mga aso. Si Mang Raul din ang nagsabing hulihin na nila ang lahat ng hayop sa gubat maliban sa mga usa. Sinabi rin ng kanyang ama
na pahalagahan ang bawat nilalang na may buhay at kumuha ng sapat lang sa mga pangangailangan. Kagaya ng ginagawa niya ngayon. Kaya naisip ni Elio na baka naging kaibigan ng kanyang ama ang usa na nagligtas sa kanilang buhay ng kaibigan niyang si Kalo. Hindi kaya dahil sa usa na yun, kaya pinagbabawalan ako nun ni tatay na pumatay o manghuli ng usa? Pero, bakit kaya siya biglang naglaho pagkatapos niya kaming iligtas? Bulong sa sarili ni Elio habang nakaharap siya sa malaking salamin. Maya-maya pa ay pumasok ang kanyang ina sa loob ng kanyang silid. May dala na itong kulay itim na bote ng langis para gamutin ang mga pasa niya sa kanyang katawan. Kaya naman, nagkaroon siya ng pagkakataon para tanungin si Aling Marina tungkol sa kanyang ama. Nay, wala po bang naikikwento sa inyo si tatay tungkol sa usa nung nabubuhay pa po siya? Biglang huminto sa paglalagay ng langis sa palad si Aling Marina at napakunot ang noo na tumingin sa kanya. Kasi po nay, meron po akong nakitang kakaibang usay. Iniligtas po niya ang buhay namin ni Kalo. Ang totoo po niyan, ang dugong nasa damit ko ay talaga pong galing po sa mga sugat ko. Hindi po ako maaaring magkamali, Nay. Kitang-kita ko po at ramdam na ramdam ko na dinilaan po ng usan sugat ko at nawala po ang mga sugat ko, Nay, at napalitan po ng mga pasa. Sumagot si Aling Marina kay Elio. Wala raw nabanggit dito si Mang Raul at baka halusinasyon lamang daw niya ang mga nakita niya dahil sa pambubugbog ng mga tao sa kanya. Matagal siyang napatitig sa kanyang ina at hindi na siya nagtanong dito. Sino nga ba ang maniniwala sa kwento niya? Kaya lalabas lamang na nagkamali siya ng nakita. Sige po, si Lolo na lang po ang kakausapin ko tungkol dito, kaya lang galit pa siya sa akin . Malungkot niyang pahayag sa kanyang ina. Magsasalita pa sana si Aling Marina, ngunit biglang gumalaw ang tiyan nito. Napangiti ito at sinabi nitong pakinggan niya ang tiyan ng kanyang ina. Naririnig daw siya ng kapatid niya mula sa sinapupunan nito. Kaya naman, agad niyang idinikit ang kanyang tenga sa tiyan ng kanyang ina na si Aling Marina, habang panay ang haplas nito ng langis sa katawan niya. Pagkatapos nitong gamutin ang mga pasa niya, ay nagpaalam na ang kanyang ina na matutulog na rin ito. Magsaboy daw muna siya ng asin at bawang sa paligid para hindi raw makalapit ang masasamang elementong magtatangka sa buhay ng dalawa. Agad naman siyang kumilos para sundin ang sinabi ng kanyang ina. Isinara niyang mabuti ang bintana at pintuan ng kanilang bahay. Tumigil siya sa nakasaradong pintuan ni Lolo Bestor. At bago umalis, ay isa munang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa katuluyang pumasok sa kanyang silid. Habang nakahiga sa kanyang katre, ay naisip ni Elio na wag na munang kausapin si Lolo Bestor. Dahil may kailangan pa siyang malaman tungkol sa usa. Sa pagkakataong yun, ay kailangan niyang bumalik sa gubat para mahanap ang usa na tumulong sa kanila. Idagdag pa ang kanyang pag-aalala na baka balikan nito ng pangkat ni Servando. Natatakot siyang baka patayin ng mga ito ang usa, kagaya ng ginawa ng mga ito sa usang nakabangga sa kanila. Si Servando ang taong hindi makapapayag na hindi makakaganti sa taong nanakit dito. Tama. Hindi na muna ako hihingi ng tawad kay Lolo Bestor. May kailangan pa akong gawin. Hindi na malayan ni Elio kung paano siyang nakatulog ng gabing yon. Basta't nagising siya sa malakas na pagbukas ng pintuan nila sa labas ng kanilang bahay. Narinig niyang kausap ng kanyang Lolo Bestor ang kanyang ina
meron daw pupunta ng matanda at mamayang gabi pa raw ito uuwi. Sa isip ni Elio ay yun na ang tamang pagkakataon para bumalik siya sa gubat. Kaya naman, mabilis siyang bumalikwas ng bangon. Agad siyang bumaba sa kanyang katre at lumabas ng kanyang kwarto. Nakita niyang nasa labas ang kanyang ina, nahatid ng tanaw ang papalayong matanda. Nay, saan po pupunta si Lolo Bestor? Tumingin sa kanya si Aling Marina at sinabi nitong hindi raw nabanggit ni Lolo Bestor kung saan ito pupunta. Ngunit hinala ni Elio na maaaring pupunta ng matanda ang baryo ni Servando. Pinagbatayan niya ang oras kung kailan lamang ito makakabalik. Kaya naman, natitiyak niyang aalamin ng matanda kung bakit sila sinaktan ng grupo ni Servando. Nagpaalam si Elio sa kanyang ina. Nay, pupunta lang po ako sandali kay Kalo May itatanong lang po ako sa kanya. Tumango naman si Aling Marina. Sa pangalawang pagkakataon ay nagsinungaling na naman siya sa kanyang ina. Walang kaalam-alam ang kanyang ina na balak na naman niyang bumalik sa gubat. Saka siya naglakad at tinahak ang daan papunta sa bahay ng kanyang kaibigang si Kalo. Pagkalipas lamang ng ilang minutong paglalakad ay nakasalubong niya si Kalo na balak din palang pumunta sa kanilang bahay. Nagulat ito nang makita siya. O tol, saan ka ba papunta? Sa inyo sana ako pupunta, Tol Kailangan ko ng tulong mo. Ha? Teka, bakit kailangan mo naman ng tulong ko? Samahan mo ako, Tol. Kailangan natin bumalik sa gubat. Ano? Pambihira, ano ka ba naman, tol? Kulang na nga lang patayin ako ni ate sa nangyari sa atin Ni hindi na nga ako nagsumbong sa kanya ng tungkol sa ginawa ni Servando sa atin. Bakit pa tayo babalik dun? Basta may gusto lang akong malaman. Kahit ngayon lang, Tol, sige na naman May kailangan lang talaga akong makita Pumayag ka na. Saglit na nag-isip si Kalo at nagtatakang napatingin sa kanya. Anak ng ano ba kasi gusto mo makita sa gubat na yun, tol? Nag-aalala kasi ako na baka matsyempuan na naman natin ang grupo ni Servando Tol, hindi naman si Servando ang pupuntahan natin dun Gusto ko lang malaman kung ano ba ang totoong nangyari sa atin kagabi. Hindi kasi ako mapalagay Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kalo bago ito tumango at pumayag sa gustong mangyari ni Elio. Pagkatapos nilang magkasundo, ay naglakad sila papunta sa kakahuyan. Habang tinatahak naman nila ang daan papunta sa gubat, ay panayan linga sa paligid ni Elio. Nag-aalala siya na baka nasa paligid lamang si Lolo Bestor at sinusubukan lamang siya kung makikinig na ba siya sa utos nito o hindi. Ngunit siya ang batang hindi napapakali kapag hindi nasasagot ang katanungan sa kanyang isipan. Sigurado ka na ba, tol? Na hindi tayo mapahamak sa gagawin natin? Hindi kasi ako nakapagpaalam ng maayos kay ate Pasensya ka na, Tol Kung pati ikaw nadadamay sa mga ginagawa ko. Huwag ka mag-alala, Tol, huli na to. Isa pa, ito lang ang pagkakataon ko para bumalik sa gubat. Habang wala si Lolo Bestor, umalis siya at hindi nagpaalam ng maayos kay nanay Sa tingin ko nga, Tol, pupuntahan niya si Servando Kung ganon, baka mapahamak si Lolo Bestor. Tol, parang mas lalong lumala ang problemang ginawa natin Yun nga rin ang inaalala ko Kaya nga gusto kong bumalik sa gubat para masagot ang mga tanong ko. May kailangan lang talaga akong makita. Sana pala, hindi ko nalang sinabi kay Lolo Bestor ang tungkol sa nangyari sa ating kagabi. Hindi sana ako nag-aalala ngayon. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang gubat na madalas nilang puntahan. Nagtago sila sa likod ng puno habang nakasilip sa ilog kung saan madalas niyang makita ang usang nagligtas sa kanilang dalawa ni Kalo. Saka lang niya naalala na wala silang dalang sandata na magagamit nila
kung sakaling malagay uli sa panganib ang kanilang mga buhay. Ngunit hindi pa man sila nagtatagal sa pagtatago. Narinig nila ang yabag ng mga paa sa likod nila. Naramdaman ni Elio ang malamig na talim ng sibat na nakatutok sa kanilang likuran. Pagtingin niya sa gawi ng kanyang kaibigan, meron ng mga lalaki ang nakatayo sa paligid nila. Nakatutok naman ang palaso sa likod ni Kalo. Nakita niya ang nakangising si Randy at Nero, kaya natitiyak niyang nahuli sila ng grupo ni Servando. Tila alam ng mga ito na babalik sila at inaabangan sila gamit ang mga sandatang kayang pumatay sa kanila. Itinaas nila ang kanilang mga kamay bilang tanda ng pagsuko, saka dahan-dahang humarap sa mga lalaki. Teka, bakit nyo kami tinututukan ng sibat? Talagang nagtatanong ka pang hayop ka. Hindi mo ako pinatulog ng gabing yon. Talagang pinaghandaan ko to. Akala ba nyo ay mananahimik lamang ako pagkatapos nyong insultuhin ng pagkatao ko? Ang pagkakamali lang nyo ay hindi kayo kagad nagsumbong kay Kapitan. Hindi tuloy nila malalaman kung sino ang papatay sa inyo ngayon. At talaga namang ang hina ng isip nyo. Ligtas na sana kayo pero bumalik pa rin kayo sa gubat. Bakawalan nyo kami! Wala naman kami balak na pakialaman pa kayo dito Huwag nyo nga kami pinaglululoko. Alam namin na kami ang binalikan nyo rito. Kung kayo ang binalikan namin dito, sana nagdala kami ng sibat na magagamit namin para patayin kayo. Yun nga ang pagkakamali nyong dalawa Hindi kayo nagdala ng sandata. May nagamit man lang sana kayo laban sa amin. Sige, ang dami nyo pansatsat. Lakad! Teka, sandali lang. Ano ba? Sa inyo ba kami dadalhin? Alam mo, meron kasi akong inihandang sorpresa sa inyo. Alam kong babalik kayo. Kaya naghanda ko ng hukay na babagay sa inyong dalawa. Ang balak namin, gawin kayong pain sa patibong na ginawa namin. Para naman may pakinabang kayo sa amin. Teka, anong palagay mo sa amin, hayop? Kayong walang pakinabang. Isa kayong salot na umuubos sa mga hayop na naninirahan dito sa gubat. Ang dami mong daldal. Sige, lakad na. Tama na ang satsat. Simulan na ninyong maglakad. Patulak silang pinaglakad sa daan, papunta sa sinasabi nitong pinaglalagyan ng hukay. Nagkatinginan silang dalawa ni Kalo at nagkaintindihan sila sa pamamagitan ng pagtitig sa kanilang mga mata. Lalaban sila para sa buhay nila. Saktong pagdaan nila sa malagong halaman, umarap ang magkaibigan sa mga kalaban at inagaw nila ang sibat ng mga tauhan ni Servando. Nagtig-isa sila ng kalaban. Nakipagpambuno sila sa mga ito upang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Ngunit si Kalo lamang ang nakatakas. Naiwan si Elio na pinagtutulungan ng 3 lalaki para pigilan sa pagtakas. Habol ang hininga na nagpumigla siya, ngunit isang malakas na suntok sa tiyan ang naramdaman niya. Namilipit siya sa sakit at idinapa siya sa lupa. Alam ni Elio na hindi siya pababayaan ng kaibigan at tatawag ito ng tulong para sa kanya. Pinagtulungan siyang hawakan sa kamay habang nakadapa sa lupa at nakatingin sa papalayong kaibigan na si Kalo. Hayop ka! Lalaban ka pa! Bilisan nyo! Sunugin nyo ang katawan ng batang yan nang mawala na rin ang handang sa mga plano natin. Tignan ko lang kung maililigtas siya ng usad tumulong sa kanya kagabi. Magbantay kayo sa paligid. Alam ko, kapag napahamak ang batang to, sa kalaman lumalabas ang hayop na usang yun. Hindi ako makakapayag na hindi ako makakaganti sa nilalang na yun. Sige, sindihan nyo na ang palapa ng nyug at ihulog ang batang to sa balon. Hindi akalain ni Elio na ihuhulog nga siya sa balon na lampas hanggang ulo niya. Maraming nakalagay na tuyong palapa ng dahon ng nyug sa balon. Anumang oras kapag sinindihan yun, ay kakalat ang apoy at masusunog siya roon. Sa pagkakataong yun,
Saka lamang nagsisi si Elio kung bakit siya bumalik sa gubat. Habang ang tawanan sa kanyang paligid ay lalong nagdulot sa kanya ng labis na takot. Bakit ba naisip niya na muling bumalik sa gubat para hanapin ang usa? Kung nakinig lamang siya sa kanyang lolo Bistor, hindi sana siya malalagay sa panganib ngayon. Pakawalan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako! Magbabayad ka, Serbando! Alisin niyo ako rito! Sige lang, sumigaw ka lang. Wala namang makakarinig sa'yo rito. Ginawa talaga namin to para sa inyo. Kaya lang nakatakas ang kaibigan mo eh. Ano bang pakiramdam na iniwan ka ng kaibigan mo? Babalik siya. Alam kong babalik ang kaibigan ko para iligtas ako. Hindi siya katulad ng mga tauhan mong duwag. Teka. Anong gagawin mo sa posporo? Ano po? E di susunugin ka. Simulan mo na magdasal, bata. Tawagin mo na ang lahat ng santong kilala mo. Ito ang nararapat sa mga pakialamerong bata na kagaya mo. Sa wakas, masosolo ko na rin ang kagubatang ito. Huwag mong gagawin yan. Tulong! Tulungan niyo ako! Sige, sigaw pa hanggang sa mawalan ka ng boses. Pero magtira ka kahit konti. Dahil malapit ka ng sumigaw ng mas malakas. Dahil sa init na mararamdaman mo. Litsyon ang aabutin mo sa akin ngayon, bata. Kasabay ng pagkaskas ng palito ng posporo sa gilid ng kahan nito, lumitaw ang apoy. Kitang-kita niya na lumipad yun sa ere papunta sa balon sa kanyang kinatatayuan. Ngunit nagulat ang lahat sa biglang paglitaw ng kulay puting usa at tinalo nito ang palito na may sinding apoy. Ibinalik ng tapo ng usa ang palito sa gawi ni Serbando na hindi naman kagad nakaiwas dahil sa bilis ng pangyayari. Dumikit ang apoy sa damit ng lalaki. Halos mataranta ito sa pag-apula ng apoy habang nagmumura sa galit. Nang makita ni Elio na tila lumulutang ang usa sa ere, ay natitiyak niyang hindi ngayon isang ordinaryong nilalang. Lalo na nang mabilis itong tumakbo na parabang nagpapahabol pa ito sa mga kalaban. Lindik! Hulihin niyo ang hayop na usag yon! Ano pang itinatayo-tayo niyo dyan? Habulin niyo! Sinasabi ko na nga ba't magpapakita na naman siya? Humanda kayo ngayon! Hindi siya ordinaryong usa gaya lang inaakala nyo. Papatayin niya ang mga tauhan mo, Serbando! Tignan ko lang kung maililigtas ka pa ng usa na yan sa gagawin ko. Muling nagsindi ng apoy si Serbando at ito mismo ang nagsunog sa palapa ng nyog. Kumalat ang apoy sa gilid ng balon at naramdaman ni Elio ang init ng singaw ng apoy sa loob ng hukay. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Serbando habang kumukuha pa ito ng mga dahon na tuyo para itambak sa balon. Pilit na gumapang si Elio paakyat sa balon, ngunit masyado nang malaki ang apoy. Sa isip ni Elio ay katapusan niya na ng mga sandaling yon. Tulong! Tulungan niyo ako! Paalam, batang inutil. Ilang minuto na lang ay magiging isa ka ng abo, kasama ng mga nasusunog na dahon ng puno. Mula sa nanlalabong mga mata ni Elio ay tanaw niya ang tumatakbong usa papalapit sa kinatatayuan ni Serbando. Ubod lakas nitong binangga ng sungay ang likod ng lalaki at muntik itong mahulog sa balon na kinaroroonan ni Elio. Umalis ang usa at pagbalik nito ay meron na itong itinutulak na katawan ng lalaking walang malay. Inihulog ng usa ang katawan ng lalaki sa hukay at mabilis itong tumungtong sa tiyan ng lalaking inihulog nito. Kasabay ng pagkagat nito sa kanyang damit, pahila siya nitong tinulungan na parang katumbas ng lakas ng tao. Kakaiba ang lakas ng usa dahil nagawa nitong mabuwat siya sa pamamagitan lamang ng pagkagat sa kanyang damit. Pigilan nyo! Patamaan nyo na si Batang Usa!
Nag-iisa lang yan! Natatalo pa kayo, mga inutil! Halos mabingi si Elio sa malakas na boses ni Servando. Pakiramdam niya ay para siyang lumulutang na parang papel dahil sa malakas na pagtangay sa kanya ng usa. Inilayo siya nito sa hukay at hindi siya binibitiwan sa damit gamit ang bibig. Humihingal na naririnig niya ang malalim nitong paghinga habang itinatakbo siya ng mabilis. Pakiramdam niya ay may taglay itong lakas na parabang sa kabayo. Nang makatakas sila sa mga humahabol na mga kalaban, ibinaba siya nito sa malaking ugat ng puno. Itinago siya roon at mabilis na nagakot ng palapa ng nyog para tabunan siya. Tila may isip ang usa habang pinoprotektahan siya. Mula sa kanyang pinagtataguan ay nasisilip niya sa siwang ng mga sanga ang nakatayong usa na tila sinadya nitong hintayin ang mga kalaban. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Sadya pa tayong hinintay. Walang kahirap-hirap na magkakaroon tayo ng huli ngayon. Hoy kayo, hanapin niyo ang bata. Patayin niyo agad at huwag niyo na ulit hahayaan na makatakas ang hayop na batang yun. Bilisan niyo kumilos. Ang bawagal niyo! Nakatikim pa ng sipa ang isang tauhan ni Servando dahil sa galit nito sa kabagalan ng mga tauhan nito. Ngunit hindi hinayaan ng usa na makaalis ang mga lalaki. Isang mataas na pagtalon sa ere ang ginawa ng usa at pinuntirya nito ang natigilan na si Servando. Tinamaan ng sungay ng usa ang dibdib ni Servando at laking gulat ni Elio nang makitang tumalsik ang lalaki at bumagsak ng pasadsad sa lupa. Nagulat din ito sa nangyari, kaya ang mga tauhan nito ay sabay-sabay na umatake sa kinaroroonan ng usa. Walang kasing bilis at liksi na nakipaglaban sa mga lalaki ang usa. Hindi makalapit ang mga ito sa malakidlat na paggalaw ng usa. Dala ng takot sa usa, ay mabilis na tumakbo ang mga lalaki sa gitnang kakahuyan. Naiwan si Servando na nagbabanta sa nakatayong usa. Kung sino ka man na maligno ka o impakto, papatayin kita. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Hindi ko titigilan ang batang pinoprotektahan mo hanggat hindi ko siya napapatay. Tandaan mo yan! Pagkasabi nun, ay mabilis na kumaripas ng takbo si Servando palayo sa kanilang kinaroroonan hanggang sa maglaho ang lalaki sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hinintay ng usa na mawala sa paningin nito si Servando bago ito humarap sa pinagtataguan niya. Lumapit ito sa kanya at inalis ang mga sanga na nakataklob sa kanyang pinagtataguan gamit ang sarili nitong bibig. Lumabas siya at hinarap ito. Hindi na napigilan ni Elio na hindi kausapin ang usa. Para bang naiintindihan nito kung ano ang sinasabi niya. Kaibigang usa, bakit mo ko palaging inililigtas? Sino ka ban talaga? Alam ko, hindi ka isang ordinaryong nilalang. Alam ko, kakaiba ka. Tumitig sa kanya ang usa at mula sa kanyang harapan ay binalutan ito ng kulay puting usok. Unti-unti itong naglaho na parang bula. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para makapagpasalamat dito. Pangalawang beses na siyang inililigtas ng usa at yun ang patuloy na gumugulo sa isip niya. Palagi itong naglalaho sa tuwing susubukan niyang magtanong dito. Pero alam niyang palagi siya nitong pinoprotektahan laban sa mga masasamang mangangaso ng kagubatan. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan at ang kaibigan ay nakita niyang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Humihingal ang mga ito kasama sina Kapitan at Lolo Bestor. Bakas ang galit sa mukha nito. Nagtaka si Elio dahil akala niya ay umalis si Lolo Bestor. Yun pala, nakipag-usap lang ito kay Kapitan.
Tol! Tol, ayos ka lang ba? Kumusta? Sinaktan ka ba nila? Ayos lang ako, tol. Merong nagligtas sa akin. Si Lolo Bestor, na hindi napigilan ang sarili, mabilis itong lumapit sa kanyang kinaroroonan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Sapu-sapu niya ang namula niyang pisngi. Napatingin siya sa nanginginig na matanda. Hindi siya makatingin sa mga mata nito at walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Aminado siya na siya ay nagkamali. Hindi ko akalain na sa kabila ng mga sinabi ko sa iyo kagabi, pumunta ka pa rin talaga sa gubat. Simula sa araw na to, wala na tayong pakialamanan. Hindi ka rin lang naman nakikinig sa akin eh. Lolo Bestor, hindi naman po kami nagpunta rito para mangaso eh. Ang gusto lang po namin, malaman kung anong hiwagang nangyari sa amin sa gubat na to. Hindi na ako makikinig sa mga paliwanag nyo. Umuwi na tayo. Ayoko nang pag-usapan ng tungkol sa nangyari sa inyo sa gubat. Papayag po kung baliwalain niyo ang sinasabi namin. Pero gusto ko pong makita ang usa na madalas na nagliligtas sa buhay ko at kitang-kita ko po kung paano po siya naglaho sa harapan ko, Lolo. At kung paano niya po tinalo ang mga grupo ni Servando para lang po mailigtas ako. Isang usa ba ka mo ang nagligtas sa'yo? O nasaan? Huwag ka nang gumawa ng kwento para pagtakpan ang kalokohan mo. Totoo po ang sinasabi ko, Lolo. Ang usa po may gawa kung bakit pareho pong nawala ang sugat namin sa katawan ni Kalo. May nangyayaring kababalagan po sa gubat na ako lamang po nakakakita. Bumakas ang takot sa anyo ni Lolo Bestor. Bigla itong hindi mapakali at kinausap sila na tila ba nakalimutan itong galit ito sa kanya. Humawak ito sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang malamig nitong kamay. Tara na, magmadali kayo. Hindi tayo maaaring magtagal sa lugar na ito. Hindi na nagtanong si Elio nang hilahin silang dalawa ni Lolo Bestor sa kamay. Nagmamadali ito sa paglalakad at panay ang linga sa paligid na parabang may hinahanap. Dahil sa kanilang pagmamadali ay naunahan pa nilang maglakad ang grupo nila Kapitan na sumuri sa lugar na yon. Nadatnan nila ang umuusok na balon at nakita ng mga tanod ang patay na katawan ng isang lalaki. Ngunit sa pagtataka ng mga ito, hindi nasunog ang balat ng lalaki, pero naging abo ang damit nito. Ang mukha ng lalaki ay kumulubot na mahaba ang bibig na parabang hindi mukha ng tao. Inakala nila na maaaring dahil lamang yon sa usok na nanggaling sa apoy o sa pagkasunog nito. Dire-diretso silang naglakad pauwi sa kanilang bahay. Iniwan nila sa gubat si Kapitan. Wala silang inikan. Ngunit sigurado si Elio na naniniwala sa kanila ang matanda at malakas ang kutob niyang may alam si Lolo Bestor tungkol sa usa. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagpaalam sa kanila si Kalo habang pumasok naman sa loob ng bahay ang maglolo at nadatnan nilang nakaupo si Aling Marina habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Nay! Nay, ano po nangyayari sa inyo? Ay nako, Diyos ko po, Elio! Manganganak na nanay mo! Lumalabas ng tubig sa kanyang sinapupunan! Bilisan mo! Ihanda mo ang lahat ng mga gagamitin sa panganganak ng nanay mo! Madali ka! Lolo Bestor, akala ko po ba sa ospital manganganak si nanay? Wala nang oras! Nakikita ko na ang ulo ng bata! Marunong naman ako magpaanak! Sige na, bilisan mo! Hindi na rin tayo pa pwedeng umalis dahil baka abutan tayo ng dilim sa daan! Tarantang hindi malaman ni Elio ang gagawin. Pumasok siya sa kanilang kusina. Kumuha muna siya ng palangganang may laman na tubig. Saka bumalik sa kinaroroonan ng kanyang ina. Bilisan mo, Elio! Magsaboy ka rin ng asin sa paligid ng bahay! Bilisan mo! Lahat ng iniutos ng matanda kay Elio ay sinunod niya. Maya-maya pa ay narinig niya na parang umiiri na ang kanyang ina. Indikasyong manganganak na talaga ito. Hindi siya mapakali
at nag-aalalang pabalik-balik sa labas ng balkonahe. Panay ang kanyang dasal na sana ay makaraos ng ligtas ang kanyang ina sa panganganak. Ngunit kahit na anong gawing pag-iri nito, ay hindi lumalabas ang bata. Pagsapit ng gabi, ay hindi pa rin nakakalabas ang bata sa sinapupunan ng kanyang ina. Para nang binabayo ng maso ang dibdib niya dahil sa labis na pag-aalala para sa kanyang ina at sa kanyang kapatid. Ngunit ang malakas na boses ng kanyang ina ay tila sinabayan ng alulong ng mga asong nakatira sa bahay ng kanilang kapitbahay. Kaya naman, napasilip si Elio sa langit at nag-aalala sa kakaibang galaw ng hangin sa paligid. Sinabayan pa ng pagputak ng mga manok na parabang merong nakikita ang mga ito na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Bigla siyang kinabahan nang marinig niya ang boses ni Lolo Bestor. Elio, halika! Lumapit ka rin! Nahihirapan ang nanay mo sa panganganak. Magbantay ka sa labas ng bahay. Kunin mo si Bat sa likod ng pinto. Isipin mo na lang na mangangaso ka ngayong gabi. Hindi lang hayop, kundi ng mga aswang na manananggal. Ang pag-iingay ng mga manok at aso ay palatandaan na merong manananggal sa paligid. Lolo, ako po talaga naisip niyong ipain sa mga aswang. Matindi po talagang galit niyo sa akin, At ako po ang harap sa mga aswang na yon. Tigilan mo ko, Elio. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Delikado si Marina at ang kapatid mo. Gawin mo ang lahat para hindi makalapit ang mga manananggal sa bahay natin. Sige na, magbantay ka sa labas. Bilisan mo! Wala nang nagawa si Elio, kundi ang sumunod sa utos ng kanyang lolo Bestor. Kinuha niya ang sibat ng matanda sa likod ng pinto, saka siya lumabas sa kanilang bahay. Hindi na siya nagulat sa mga manananggal dahil dati niya nang alam ang tungkol sa mga aswang na lumalabas lamang kapag may buntis o may bagong panganak na sanggol. Kaya naman, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elio bago niya inilinga ang kanyang paningin sa paligid. Hindi pa man nagtatagal sa pagkakatayo si Elio, ay natanaw niya kagad sa impapawid ang malapaniking lumilipad papunta sa kanilang bahay. Kanya-kanya ng dapo sa kanilang bubong at pilit na binubuksan ng bubong habang umaangil ang mga ito. Ano ang laban ng kanyang sibat sa maraming nilalang na bigla na lamang sumalakay sa kanilang tahanan? Ang ibang mga tao na naroroon ay kanya-kanya rin ng pagsara ng mga bintana at pinto. Takot sila sa aswang na manananggal. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Elio. Hinarap niya ang mga aswang na manananggal. Isa-isa niyang sinasaksak ng talim ng kanyang sibat ang mga aswang na nagtatangkang umatake sa kanya. Lolo! Lolo, tulong! Merong mga aswang na sumasalakay sa bahay natin! Lumabas kayo rito! Tulungan niyo ako, Lolo! Iwas-iwas mo lang ang sibat mo, Elio! Huwag mo silang hahayaan na makapasok sa bahay natin! Kukunin nila ang kapatid mo at papatayin nilang nanay mo! Labanan mo sila! Mas nanaig ang kagustuhan ni Elio na maprotektahan niya ang kanyang ina. Mabuti na lang at nakapagsaboy na siya ng mga asin at bawang sa paligid ng kanilang bahay hanggang sa bubong. Kaya naman, hindi rin nakatagal ang mga aswang dahil napapaso sila sa asin. Maya-maya pa ay bigla niyang naramdaman ang pagbaon ng matutulis na kuko sa kanyang balikat. Dahil sa labis na sakit, nabitiwan ni Elio ang kanyang sibat. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang sugat na pinagbaunan ng mga kuko ng aswang. Kasunod ng pag-angat ng kanyang paa sa lupa, huli na nang maintindihan ni Elio na dinagit na pala siya ng aswang na manananggal. Lolo! Tulungan niyo ako! Lolo! Tuluyan nang naiangat sa lupa si Elio. Hindi siya makawala sa kukong nakabaon sa kanyang balikat. Pakiramdam niya
Kapag gumalaw siya, ay mababaklas ang kanyang laman at mahuhulog siya sa lupa. Ngunit nagulat siya nang biglang may tumamang kidlat sa katawan ng manananggal na aswang na dumagit sa kanya. At kahit ayaw nitong pakawalan siya, ay nasunog ang katawan nito mula sa ere. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Elio nang pabulusok siyang babagsak sa lupa. Ngunit parang may malakas na enerhiyang bumalot sa kanyang katawan at dahan-dahan siyang ibinaba sa lupa. Kasunod ng malakas na pagdagundong ng kulog sa paligid. Lumiwanag ang kalangitan dahil sa kidlat. Nang makita ng mga manananggal ang nangyari sa aswang na dumagit sa kanya, lumipad ang mga ito papalayo sa kanilang kinaroroonan. Atras! Atras! Hindi natin kaya ang nilalang na tumulong sa bata! Kasama ng mga alagad nito ay mabilis na lumipad ang mga aswang sa impapawid, papalayo sa kanilang kinaroroonan, hanggang sa maglaho ang mga ito sa kalangitan. Saka lamang tinignan ni Elio ang nilalang na nasa kanyang likuran. Kaya sa pagharap niya ay ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang nagliliwanag na puting usa. Silang dalawa lamang ang naroon sa kakahuyan na binagsakan niya. Mas lalo siyang natakot nang magsalita ang usa. "Huwag kang matakot, Elio. Ako si Ataro, ang diwatang usa na nagbabantay sa kagubatan. Siguro naman ay alam mong hindi ako masamang nilalang." Diyos ko po, nakakapagsalita po kayo. Paano pong nangyari yun? "Dahil isa akong diwata." Opo, yung usa na palaging nagpapakita sa akin at nagliligtas po sa buhay ko. Bakit niyo po ako tinutulungan? "Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa lalaking nagligtas sa buhay ko. Ang tatay mo ang dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon. Iniligtas niya ako sa kamay ng pinuno ng mga aswang na manananggal. Sila rin ang pumatay sa tatay mo, at bago nalagutan ng hininga si Raul, ipinakiusap niya sa akin na sa iyo ko ipagkaloob ang kakaibang kapangyarihan na tatalo sa puwersa ng kadiliman." Teka, sandali lang po, mahal na diwatang Ataro. Hindi nga po ako makapaniwalang nagsasalita kayo pagkatapos babanggitin niyo pa ang tungkol sa kapangyarihan. "Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, Elio. Ginambala mong pananahimik ng mga aswang. Panahon na para bigyan ng katarungan ang nangyari sa kaibigan kong si Raul. Nakikiusap ako sa iyo. Tanggapin mo ang sungay ko." Po, ang sungay niyo? Bakit po? Natatanggal po ba ang sungay ng usa? "Oo, kung ito ay kusa kong ibibigay sa iyo. Ang totoo, hindi naman talaga natatanggal ang sungay ng usa. Kusa lang itong nalalagas taon-taon. Ito ang alam kong kabayaran na maibibigay ko para sa pagkakaligtas ng tatay mo sa buhay ko." Ang sungay ng usa, o deer antlers sa English, ay hindi permanente. Ito'y natural na naglalagas at muling tumutubo taon-taon. Sa Pilipinas, kung may lokal na uri ng usa, tulad ng Philippine deer, maaaring maiba ang siglo depende sa klima, pero bihira itong mapagmasdan sa ligaw. Ngunit kung kakaiba ang usa, maaaring matanggal ang sungay nito kapag kusang ipinagkaloob sa gusto nitong pagbigyan ng kanyang sungay. Hindi nakapagsalita si Elio. Nahihiwagaan siya sa sinasabi ng kanyang kausap, lalo na ang tungkol sa kanyang ama. Ngunit lahat ay nagkaroon ng kasagutan nang yumuko ang usa at lumutang ang sungay nito sa ere. Kusang lumapit yon sa kanyang kinaroroonan. Hinawakan niya ang sungay at lumitaw ang malakidlat nitong liwanag. "Gamitin mo ang sungay ko laban sa mga aswang.
Naglaho ang usa sa kanyang harapan. Naglaho rin ang liwanag ng sungay. Biglang naalala ni Elio na nasa panganib ang buhay ng kanyang ina at kapatid. Malakidlat na tumakbo pabalik sa kanilang bahay si Elio. Nadatnan niya ang umiiyak na si Lolo Bestor. Inakala nito na napahamak siya, kasabay ng iyak ng kanyang kapatid. Nasaan ka na? Diyos ko, tulungan niyo kami! Dinagit ng aswang ang apo ko! Tulungan niyo kami! Dahan-dahan na humakbang papalapit si Elio sa matandang nakaupo sa lupa. Nakatalikod dito sa kanya habang panay ang pag-iyak. Nanginginig ang kanyang boses na tinawag niya ang matanda. Lolo Bestor! Nandito po ako! Ligtas po ako, Lolo! Mabilis na napalingon sa gawi niya si Lolo Bestor at napatayo ito sabay lapit sa kanya. Mahigpit na yakap ang ginawa nito, ngunit natigilan ito nang mapansin ang dugo sa kanyang balikat. Muling naghilom ang sugat ni Elio. Nadagdagan pa ang bakas ng pag-aalala sa mukha ng matanda nang makita ang kakaibang sungay ng usa. Napaatras ito ng hakbang. Nanginginig ang katawan at namumula ang mga mata. Sandali lang! Saan galing ang sungay ng usa na yan, Elio? Sabihin mo! Lolo, ito po ang dahilan kung bakit ligtas ako ngayon at kung bakit po ako bumalik ng gubat kanina. Nakausap ko po ang usa. Isa siyang diwata na minsan pong iniligtas ni tatay laban sa mga aswang. Alam ko na po ang buong katotohanan tungkol po sa pagkamatay ni tatay. Diyos ko, apo! Ang sungay ng usa ay minsan nang hinawakan ng tatay mo. Isang misyon ang kapalit ng sungay na yan! Tama po kayo, Lolo Bestor. Isang misyong pigilan po ang mga manananggal sa pag-aasik po nila ng lagim. Hindi! Hindi ito maaari! Ibalik mo yan, apo ko! Ibalik mo ang sungay na yan sa diwatang yon! Lahat ng mga humawak sa sungay na yan ay nabigo at namatay! Apo ko, hindi ko kakayanin kung merong mangyaring masama sa'yo, kagaya na nangyari sa tatay mo. Ibalik mo yan sa kanya! Sandali lang. Ipinapangako ko po sa inyo na walang mangyayaring masama sa akin. Patutunayan ko po na ako po ang magtatagumpay laban sa kampo ng kadiliman. Nang maramdaman ni Elio ang matinding galit sa kanyang dibdib, biglang gumuhit ang kidlat sa langit at dumagundong ang kulog sa paligid. Kasunod ng maingay na pagpatak ng ulan sa lupa, naramdaman ni Elio ang kakaibang lakas ng enerhiya mula sa sungay ng usa. Halika! Doon tayo sa loob ng kusina. Doon tayo mag-usap. Ang totoo, kapag naipagkaloob na ang sungay ng usa, hindi na yan maibabalik pa. Hindi mo rin maaaring itapon. Pero kanina lang po sinabi niyong ibalik ko po ang sungay sa diwata, di po ba? Dahil natatakot akong baka mapahamak ka, kagaya ng iyong ama. Ngunit kahit na anong gawin natin, paulit-ulit lamang na manggugulo ang aswang na manananggal. Kaya nararapat lang na pigilan na sila para mabigyan na rin ng katarungan ang nangyari sa anak kong si Raul. Lolo Bestor, ngayon ko po higit na kailangan ng tulong niyo at suporta. Ano pong gagawin ko sa sungay ng usa? Gagawin din natin ang ginawa ni Raul. Gumawa siya ng sibat na yari sa sungay ng usa. Yun din ang gagawin natin ngayon para labanan ang mga aswang na manananggal. Hindi nila titigilan ang nanay mo at ang kapatid mo. Mabango sa mga aswang ang amoy ng sanggol. Kaya kailangan natin pagandaan ang kanilang pagbabalik. Pagkatapos magkasundo sa kanilang gagawin, ay nagtungo sila sa pintuan ng kusina. Pumasok sila roon. Pagkapasok nila sa kusina, ay inilapag ni Elio ang sungay ng usa sa ibabaw ng kanilang lamesa. Habang hinihintay si Lolo Bestor na nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto nito, naupo si Elio sa bangko sa harap ng lamesa. Madilim ang kanyang anyo
na pinagmasdan niya ang malasangang sungay ng usa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elio ng sandaling yun. Alam niya na mabigat ang laban na kahaharapin niya. Pati na ang mahalagang papel na gagampanan ng sungay ng usa sa kanyang paghahangad ng hustisya para sa kanyang ama at sa lahat ng mga nabiktima ng manananggal. Parang dinudurog ang puso niya nang maalala ang malupit na sinapit ng kanyang ama. Ngayon na alam na niya ang katotohanan sa pagkamatay ni Mang Raul, ay kakaibang takot naman ang naramdaman niya. Maya-maya pa ay bumalik na si Lolo Bestor. Dala ang pangpanday sa gagawin nilang sibat. Sinimulan na tanggalin ng matanda ang 4 na dulo ng sungay. Gumawa sila ng sibat na merong 4 na dulo ng sungay ng usa. Pagkalipas ng ilang minutong paggawa ng sibat, ay natapos ni Lolo Bestor ang sandata. Ibinigay nito yun kay Elio. Nabuo na ang tridenteng sibat na makakatalo sa mga aswang na manananggal. Bawat dulo nito ay may talim na papatay sa mga aswang. Sana ay magtagumpay ka, Apo. Mangako ka, Elio, na gagawin mo ang lahat para ligtas kang makabalik sa amin. Hindi po ako aalis, Lolo Bestor. Natitiyak ko pong babalik sila para kunin si nanay at ang kapatid ko. Kinabukasan ay maagang nagsanay si Elio sa paggamit ng tridenteng sibat. Sa una ay nahirapan siya dahil nasanay siya sa isang talim lang ng armas. Ngunit hindi nagtagal ay mabilis niyang natutunan ang totoong kapangyarihan ng tridente. Masasabi na niyang handa na siyang harapin ang mga aswang na manananggal. Pagsapit ng gabi, kung saan ay nakahanda ang lahat, nakiusap si Elio kay Kapitan at sa tanod nito na hanggat maaari ay tulungan siyang lumaban para sa kaligtasan ng lahat. Marami ang nakiisa dahil sawang-sawa na raw ang mga ito na madalas na pangbibiktima ng mga aswang na manananggal sa mga buntis. Si Kalo ang namahala sa pagsasaboy ng asin. Sa loob naman ng kanilang bahay ay si Lolo Bestor ang nagbantay. Si Elio naman ay nasa gitna ng bakuran. Hawak ang kanyang sandata na tridente. Handang-handa na para lumaban. Bilog na bilog ang hugis ng buwan, habang ang liwanag ay tila tumatanglaw sa buong baryo ng San Andres. Bumundol ang kaba sa dibdib ng batang si Elio, habang nakatanaw sa langit at nakikiramdam sa paligid. Ngunit isang nilalang ang hindi nila inaasahan na darating sa lugar na yon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nasa harapan niya ang pangkat ni Servando, kasama ang mga bago nitong alagad. Madilim ang kanilang anyo at kakaiba ang pagngisi na parabang may binabalak na masama. Hindi ko akalain na dito lang pala magwawakas ang buhay mo. Hindi kita nakilala, bata. Kaya pala sa una pa lang, mabigat na ang nararamdaman ko sa'yo. Dahil anak ka pala ng taong pumatay sa mga magulang ko. Hindi ko alam kung anong sinasabi nyo. Basta ang alam ko, umalis kayo sa harapan ko. Dahil baka pagsisiyan nyo kung bakit kayo nandito. Mamaya lang ay malapit nang dumating ang aswang na manananggal. Kaya kung pwede, bukas mo na lang iparamdam ang galit mo sa akin. Wala akong panahon sa'yo. Nagpapatawa ka ba? O sadyang mahina lang talaga ang utak mo? Teka, anong ibig mo sabihin? Kami ang hinihintay mo. Ako ang nilalang na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Alam mo bang, ako ang pumatay sa tatay mo? Hayop ka! Kung gano'n na isa ka palang halimaw, kampon kayo ng kadiliman! Kasalanan mo kung bakit kami bumalik sa pagiging aswang.
Nagdesisyon na sana kami na magbagong buhay at pagkain na lamang ng hayop ang aatupagin namin. Kaya lang, ay bigla kang dumating. Bigla ka ng gulo, kagaya ng inutil mong ama. Kahit kailan, ay wala na kayong karapatang magbago. Ang aswang ay aswang pa rin. Pagbali-baligtarin man ang mundo, isa pa rin kayo sa halimaw. Mga nilalang na nagtatago sa dilim. Walang ibang alam kundi ang pumatay at umasa sa dugo ng tao. Tama na! Tama na ang pang-iinsulto mo sa pagkatao ko! Huh, ang lakas naman yata ng loob mo sabihin na naiinsulto ang pagkatao mo. Kampong ka ng kadiliman, demonyo ka! Kahit na kailan, walang pagkatao ang mga halimaw. Dahil isa kang salot na sumisira sa kalikasan at buhay ng mga tao. Ganun ba? Matitikman mo ngayon ang katas ng aking pag-iiganti. Kukunin ko ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Yun ay kung hahayaan ko pa kayo mabuhay. Dahil hindi na ako natatakot mamatay. Makamit ko lang ang ustisyang nararapat para sa tatay ko. Pagmasdan mo kung ano ang kaya kong gawin. Malalasap mo ngayon ang sakit na walang kapantay. Unti-unting idinipa ni Servando ang mga braso nito kasama ang kanyang mga alagad. Dahan-dahan na nagpalit ng anyo ang mga ito mula sa pagiging tao papunta sa pagtubo ng pangil sa bibig, paghaba ng mga kuko sa kamay, at pagkapunit ng laman mula sa kanilang likod. Kusang napunit ang damit dahil lumitaw ang maskuladong katawan ng mga ito, habang ang bibig ay humaba na parabang sa paniki. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik, hindi sa galit, kundi sa pagkagutom sa karne ng tao. Sa paghihiwalay ng kanilang katawan, naiwan sa lupa ang ibabang bahagi ng katawan. Ngunit ang itaas na bahagi na may pakpak ay lumipad sa impapawid. Dala ang gutom at pagkauhaw sa dugo. Napuno ng ingay ng pag-angil ang paligid. Ang pagaspas ng malapad na pakpak ng mga ito ay nakadagdag sa nakakakilabot na ingay sa loob ng bakuran. Lumapit sa kanya ang kanyang kaibigang si Kalo. Kalo, anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nandito. Teka, bantayan mo na lang si nanay. Pasensya ka na, tol, ha? Pero nag-aalala ako sa iyo, eh. Marami sila, tol. Hindi mo sila kakayanin labanan na mag-isa. Bakit, tol? Wala ka ba tiwala sa akin? Teka, mas kailangan ka ni nanay sa loob. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Bilisan mo. Hindi kita iiwan, tol. Bala na ang taong bayan sa kalahati nilang katawan. Sasamahan kitang lumaban. Walang iwanan hanggang kamatayan. Magdasal na kayo. Lahat kayo ay gagawin na naming hapunan. Hindi na namin kailangan magtyaga sa karne ng mga hayop. Kayong dalawa ang una kong kakainin. Itinutok ni Elio ang hawak niyang sibat sa papalapit na mga aswang at hindi niya inaasahan na lilikha yun ng malakidlat na liwanag. Tumama yon sa mga aswang na nasa himpapawid. Nagkikikisay ang mga ito habang nasa ere. Nasunog ang katawan ng mga ito at natunaw na parang papel. Ang lahat ng tamaan ng malakidlat na liwanag mula sa sandata ni Elio ay bumabagsak sa lupa at agad na nasusunog. Habang abala sa pakikipaglaban si Elio, nakipagpambuno naman ang kaibigan niyang si Kalo sa ibang alagad ni Servando. Bawat tamaan nito ng taga sa katawan ay bumubulwak ang dugo sa sugat. Ngunit humihilom din kagad ang mga sugat ng tama ng talim. Tila walang epekto sa mga ito ang sandatang walang kinalaman sa sungay ng usa. Kaya si Elio ang unang sumugod sa papalapit na rin na pinuno ng mga aswang. Bawat bigwas ng kalmot ng kuko ni Servando ay hindi tumatama sa nakakaiwas na si Elio. Gumanti rin siya rito ng saksak gamit ang kanyang tridente na sibat. Ngunit hinampas siya ng malapad nitong pakpak. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa at muntik niyang mabitiwan ang kanyang armas na tridente.
Mabilis na lumapit sa kanya ang aswang, habang ang nakalaylay na laman loob nito ay halos sumayad na sa lupa. Ang buong akala mo ba ay basta mo na lang akong matatalo ng sibat mo? Pues nagkakamali ka. Ilang tagapagtanggol na ang pinatay at natalo ko gamit ang sandatang yan. Lahat sila ay walang binatbat sa kapangyarihan ko. Kapangyarihang ano? Ang manggulo sa mga tao at pumatay na maraming hayop sa kagubatan? Yun ba? Dahil yun lamang ang paraan para kami ay mabuhay. Patutunayan namin na hindi para sa tao lamang ang mundo na to, kundi para sa amin rin na mga elementong may taglay na kakayahan. Kung hindi ka titigil sa pakikipaglaban sa amin, ako ang tatapos sa buhay mo! Ginagawa yan! Hindi sinasabi! Kailanman, ang mga nilalang na katulad mo ay sa impyerno na babagay! Wala kayong puwang sa mundo ng mga tao! Mas pinili mo maging masama kesa ang gumawa ng kabutihan sa kapwa! At sino ang tatanggap sa amin? Sige nga! Maraming tatanggap sa inyo kung mas pinili nyo gumawa ng kabutihan. Kumukuha kayo ng sobrang pagkain sa gubat na dapat sana ay sapat lang. At hindi pa rin natatapos ang kasamaan nyo. Pumapatay pa kayo ng maraming sanggol sa baryong to. Inalisan nyo ng magandang pangarap ang mga batang pinatay nyo. Kaya walang tatanggap sa inyo kahit na sino. Sa impyerno kayo nararapat. Kaya ito na ang katapusan nyo! Malahangin ang ginawang pag-ikot ni Elio, kasabay ng pagtalon niya sa ere para maabot ng kanyang sandata ang mga nakalutang na manananggal. Sa bilis ng pangyayari ay hindi nakaiwas si Servando sa pagtama ng tridente na sibat na may kasamang kidlat. Lumagablab ang kuryente na bumalot sa katawan ng pinuno ng mga aswang. Natunaw ito hanggang sa maging abo na parang nasusunog na papel. Sumama ang abo nito sa hangin, kasunod ng malakas na pagsigaw ng mga taong lumabas sa kanilang mga tahanan. Dala ang mga asin para ibuhos sa kalahating katawan ng mga manananggal. Nang malagyan ng mga ito ng asin, ang bewang ng manananggal, umusok ang mga yon at kumulo ng malakas ang likido sa kalahating bewang ng mga aswang. Kumalat sa lupa ang natunaw na bewang. Nagkagulo ang mga tao. Pinagtulungan ng mga ito ang lahat ng mga natirang aswang na nasugatan ni Kalo sa laban. Ipinakita naman ni Elio ang bagsik ng sungay ng usa sa mga tao. Itinarak niya ang tridenteng sibat sa katawan ng mga aswang hanggang sa masunog ang mga yon, at ang nagbabagang alipato mula sa mga nasunog na katawan ng mga halimaw ay sumama sa hangin at lumipad sa himpapawid. Lumabas si Lolo Bestor. Hindi ito makapaniwalang nagtagumpay si Elio laban sa mga manananggal. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na merong nanalong tagapagligtas laban sa kampon ng kadiliman. Maigpit na yakap ang sumalubong sa kanya, kasama si Kalo na hindi rin biro ang ginawang pagtulong para magtagumpay si Elio laban sa kasamaan. Muling nagpakita ang nagliliwanag na usa. Wala itong sungay at sa harapan ng mga tao ay biglang nagsalita si Ataro. Ako si Ataro, ang diwatang nagbabantay sa kagubatan at sa mga usa. Meron akong ipapakiusap sa inyong lahat. Sana ay wala ng mga ngaso sa inyo sa kabundukan. Sa halip ay pangalagaan niyo ang mga hayop na nakatira sa gubat. Kagaya ninyo, sila ay may buhay rin. Malaki ang naitutulong nila sa balanse ng kalikasan. Laging tandaan, lahat ng sobra ay masama. Lahat ng labis ay lason kapag pinabayaan. Makakaasa po kayo na gagawin po namin ang lahat para magbago ang pananaw ng mga tao. Marami rin po salamat sa tulong nyo.
Mahal na Diwata, pati na sa ilang beses niyong pagkakaligtas po sa buhay ko. Sana ay magsilbing aral sa iyo ang lahat ng pangyayari nito. Muntik nang manganib ang buhay niyo dahil sa katigasan ng ulo mo. Sobra kang ipinagmamalaki sa akin ng iyong ama at hindi nga siya nagkamali. Ikaw ang kauna-unahang bata na lumaban sa aswang na nagkamit ng tagumpay laban sa kasamaan. Kung ganun po, mahal na Diwatang Ataro, nagtagumpay rin po ako sa misyon. Napatingin si Elio sa gawin ng kanyang kaibigan. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Oo, Kalo. Binabati rin kita sa pagbabantay sa batang tagapagligtas ng baryo ng San Andres. Teka, anong ibig mo sabihin, Kalo? Pasensya ka na, Tol, ha? Kailangan kong itago ang totoong misyon ko para malaman ni Diwatang Ataro kung nasa maayos kang kalagayan. Ako ang una niyang kinausap at sumubok sa'yo upang malaman kung mabuti kang tao. Sinubukan ko kung papatayin mo ang usa na nakita natin nung isang araw. Ngunit matagumpay kang nakapasa sa pagsubok. Pambihira. Naisahan mo ako ron, ah. Hindi ko nahalata, kaya pala ginamot ka rin ni Ataro dahil ikaw ang kanyang mata sa pagbabantay sa akin. Siya nga po pala, mahal na Diwatang Ataro. Paano po kayo? Wala na po kayong sungay. Huwag kang mag-alala. Sadyang nalalagas at natatanggal ang sungay namin taon-taon. Depende sa klima ng panahon. Isang linggo lang ay muling lilitaw ang mga sungay ko. At kung merong manggugulong aswang sa baryong ito, ay hindi ako magdadalawang isip na muli itong ipagkaloob sa iba na karapat-dapat rin na maging isang tagapagligtas. Lahat tayo ay pwedeng maging tagapagligtas. May sungay man tayo ng usa o wala. Ang mahalaga, alam natin kung paanong gumawa ng kabutihan para sa lubos na nakararami. Maraming salamat, mahal na Diwata, sa pagtupad mo sa pangako mo sa anak ko. Lalo na ang pagliligtas sa buhay ng aking apo. Walang anuman, Lolo Bestor. Magpapaalam na ako sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Unti-unting gumapang ang kulay puting usok sa katawan ng usa hanggang sa maglaho ito na parang bula. Ang mga tao naman na nakakita sa diwatang usa na si Ataro ay nagpasalamat sa batang si Elio. Pinatunayan lamang ng batang si Elio na kahit ilang beses man na matalo sa laban ay huwag susuko dahil darating ang araw na makakamit at makakamit din ng tagumpay laban sa kasamaan. Isang patunay na ang paninindigan at tapang sa pagharap sa suliranin ay mabisang sandata laban sa matinding pagsubok ng ating buhay.